Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Sa wakas, nagsalita na nga si Atty. Vic Rodriguez patungkol nga di umano sa tinatagong lihim at baho ni Lisa Smugs at Nicoting na ito sa loob mismo ng Malacanang. Matatandaan natin na talagang taga-suporta nga ni Kuting ng Norte ito si Atty. Vic Rodriguez, ngunit talagang ginamit lamang pala ito para nga sila ay makaupo sa kanilang mga posisyon at sinibak nga agad ito. Kaya naman ngayon ay talagang kinarma na si Lisa Smugs at si Kuting dahil ang mga ebidensya at mga alas na hawak ni Atty. Vic Rodriguez ay tila malapit ng ilabas sa publiko. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi naman tayo pwedeng padalos-dalos lamang na ilalabas nga ni Atty. Vic agad ang mga ebidensya dahil kilala natin na makapangyarihan itong si Lisa Smugs at si Kuting dahil ang kanilang mga kasama na mga pulpul litikos na ganib sa kapangyarihan ay nakaposisyon na sa matataas na opisyales, kaya pwedeng mabasura ito agad at pwede itong madaya at sasabihin peke ang ebidensya ni Atty. Vic Rodriguez. Kaya naman ngayon ay sa wakas talagang sumanib na rin si Atty. Vic Rodriguez kay VP Sara Duterte para mabuwag na rin ang kanilang mga kalokohan at maisiwalat na talaga ang katotohanan at mga baho at mga kabulastugan na ginagawa nila sa taong bayan, na kaya naman dapat na silang bumaba sa kanilang pwesto kung hindi naman nila aaksyonan ang problema ng bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Atty. Vic, baka biglang makipagsanib siya sa puwersa ni PRRD. Hanggat maari, ayaw ng palasyo na magsanib Rodriguez Duterte. So naisip ko, bakit kaya? Ano bang meron kay Atty. Vic na parang kinakatakutan ng palasyo? Ito, sa vlog ni Maharlika, live stream niya kagabi, Connecting the Dots, alam ko na. Tungkol ito sa Smart Magic. May ipinakita o binasa ni Maharlika na text message galing sa staff ni Lisa Araneta Marcos papunta kay Atty. Glenn Chong. Ang pinag-uusapan, meeting with Smart Magic. Nabanggit ang pangalan ni Atty. Vic. Okay, pakinggan natin si Fair Lady Maharlika. Yung text message ng staff ni Lisa as Araneta during the period of election. Okay. Ito na, hold your breath. Ayan. Basahin natin yan mga palangga. Okay? Ayan po ang kanilang conversation sa kay Atty. Glenn. So, ano yan? Good afternoon, Atty. Glenn. Per Lam's instructions, Lam is Lisa Araneta Marcos siya. Ang ibig sabihin yung ano niya. Kung ano niya. Tawag sa itat na yan. Per Lam's instructions po to ask if you can attend the meeting with Smartmatic tonight at 6:30 p.m. Venue 5600 South Superhighway, corner Arellano Street. Kindly confirm. Asa po if you can attend so I can send you name to Atty. Vic Rodriguez. Okay? So yan ang Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, I don't want to pick a fight. Sabi ni Atty. Glenn, so this was September 14. I don't want to pick a fight with anyone except Smartmatic. Pero kung hahamunin ninyo ako na patunayan yung mga sinasabi ko sa aking sinumpang salaysay, ikinagagalak kong paunlakan kayo anytime. Ito yung patunay na salaysay, number 26. Ito yung sa affidavit niya. Ito, i-move pa natin yung kanyang affidavit. Okay? Nakita niyo mga palangga? Yan yung affidavit ni Atty. Glenn Chong. Okay? So, kung gusto niyo basahin yan, i-remove ko na muna. Okay? Kung gusto niyo basahin yan, puntahan niyo sa kanyang Facebook page. Nandiyan yan mga kababayan. Stop na natin itong screen. Wala na tayong papakita. Alright. Para lumaki na yung alindog ko. So ngayon,
rin siguro, baka sabi ko nga, ang huling alas ay na kay Attorney Vic kasi yung kanyang name dyan na mention, okay? Maaring naghintay lang siyang sa tamang panahon nakapagsalita rin ng mag-join force sa atin. Diba? So ngayon, balik tayo dito. Okay. So, connecting the dots. Nakita ko na ngayon. Maraming nalalaman itong si Attorney Vic. What they did last summer. Medyo ano lang yun, idiomatic expression. I know what you did last summer. Alam ko, si Attorney Vic, nagmamasid lang. Ay, wag kayong ano dyan. Alam ko yung mga baho ninyo. Kasi siya yung chief of staff. Siya yung spokesman. Siyang pinagkakatiwalaan ni BBM. So, alam niya yung galawan. So, very clear doon sa text message na si Attorney Vic ang parang nakakaalam. Grabe, no? Sa election laws natin, bawal yan yung kandidato ka o asawa ka ng kandidato. Makipag-meeting ka, hindi lang minsan, but 3 times. Anong purpose ng meeting ng Smart Magic at ni Attorney Lisa Araneta Marcos? Yeah? So, yung text message na yun, that is very convincing proof na nag-meeting nga sila. At sworn affidavit na yung pinirmahan ni Attorney Glenn Chung. Kung malinis pa ang kampo ni BBM, malinis, walang ginawang mali si Attorney Lisa Araneta Marcos, by this time, nag-file na sila ng kaso, libel case kay Attorney Glenn Chung. Kagaya ng nangyari sa Cebu, yung si Governor Gwen Garcia, inakusahan ng isang doktora, Rowena, nakalimutan ko na, ng Malaswa. Nag-file kaagad si Governor Gwen Garcia ng kaso doon sa doktora. Yun ang tama. Walang itinatago. Ang tanong, bakit tahimik si Attorney Lisa Araneta Marcos? Attorney siya o attorney versus attorney na? Anong ibig sabihin yung pananahimik? Either wala lang dahil inosente siya, wala siyang ginawang masama, kibit-balikat lang, or may itinatago. Yun lang yun. Silence means yes, di ba? So, Attorney Vic, binabantayan ka namin. Kaya, kakampi ba, sasanib puwersa ba si Attorney Vic kay Tatay Digong? Let's see. Hindi ko kasi masyadong kilala si Attorney Vic. Tahimik lang siya. Hindi siya maporma or ano. Wala lang. Yung pag-itsa puwersa kanya sa Malacanang, doon ako unang nagalit sa administrasyong ito. Lalo na dito sa sinatawag nilang babaeng ahas na nagpatalsik sa kanya. So ngayon, tahimik pa rin. But, ang analysis ko, darating ang panahon. Once na nagsalita na, magsanib puwersa, ito ang mga magsasanib puwersa. Attorney Glenn Chung, yan ang unang may alam direct knowledge. Plus si Attorney Rodriguez, parehas na attorney. May direct knowledge tungkol sa mga meeting, Smart Magic and Attorney Lisa. Pag nagsanib puwersa yan at mag-file ng kaso, whatever, napakalakas yan.
Will this be a ground for impeachment? Tingin ko pwede yung betrayal of public trust. Yan ang isa sa mga constitutional ground. Panluloko yun eh. Kaya dito si Senator Amy, yung nangyaring budget hearing sa Senado, iwas po siya. Ayaw hanggat mari. Ayaw niyang sagutin yung mga tanong ni Senator Pimentel tungkol sa aligasyon ni Atty. Chong. Paikot-ikot yung sagot niya. Ang palaging sinasabi yung 2016 pangadayaan. Senator Amy, wala na. Nabulgar na ang iyong paninindigan. Yes? Kinampihan mo si Tatay Dugong, kapuri-puri ka. Kasi ang kalaban niya, si Tambaluslos. Pinsan lang. Kaya lang, pagdating dito sa kapatid mo, sister-in-law mo, lumalabas na ano? Sa tingin ko lang ito lumalabas na blood is thicker than water. Palagay ko, may alam din itong si Senator Amy, kaya lang, siyempre, ayaw niyang mapahamak yung kapatid niya. Kaya iwas pusoy na lang siya. But then, ito, lesson learned. Walang ginawang masama sa dilim na hindi mahahayag sa liwanag. Maghintay lang tayo mga kapatid, mga kaibigan. At salamat at meron tayong Fair Lady Maharlika na nagsisimula lahat ng mga ito. Darating din ang panahon at salamat yung mga commitment ni Maharlika. Sabi niya, Senator Amy, pag hindi mo imbestigahan itong kasong ito, aligasyon ni Atty. Glenn Chong bilang chairperson ng Senate Electoral Reform sa Senado, dudurugin kita araw-araw sa social media. Sabi niya, nako. Pag ako, susuportahan ko ang advocacy ni Atty. Glenn Chong, Atty. Maharlika, General Rio. Kasi malaking bagay ito. Kinabukasan natin ang nakataya. Pag hindi ma-resolve ito, yung smart magic issue na yan, useless ang ating mga elections. It's a mockery of democracy. Pinaglalaroan nila ang taong bayan. Paboto-boto ka diya. Yung pala alam, determine na ang resulta dahil lang sa smart magic. Kalukuhan. Bakit pa tayo boboto? Kaya dapat very serious para sa akin itong issue ng smart magic na dapat masagot. At the best way na masagot is through a congressional inquiry. So, aabangan ka namin, Senator Amy. Ganyan tayo, mga Filipino, mga Christians. We are family, tradition-oriented. Sabi, wala na mga tradisyon sa ating pamilya. Birthday, wedding anniversaries. Ayan. Thanksgiving Day. Those are important. Ito, Christmas season na ngayon. Importante yung Christmas lights. Christmas tree, Christmas lights. So kung kayo ang nasa kalagayan ng mga empleyado na hindi na-invite, anong pakiramdam nyo? Di ba masakit? Maghinanakit, magtampo o whatsoever. Oh, by the way, ano palang dahilan? Bakit for the first time hindi sila in-invite ng palasyo o yung leadership? Presidente ba o First Lady o sino yung in charge? Dahil lang daw, pinagdududahan na lahat ng empleyado ng Malacanang, pinagdududahan ng mga puting ahas ni Maharlika. Yun po ang dahilan. Grabe naman So, unahin natin, ang mga ordinary employees sigurado nasaktan. Kasi kung ako ang nasa kalagayan nila, masasaktan. Magtatampo, maghinanakit. But
Anong magagawa ng empleyado? Di ba? Wala lang. Kundi kimkimi na lang sa dibdib yung tampo, hinanakit, wala dahil yun ang kagustuhan ng powers in Malacanang. But remember, these powers in Malacanang, they will not last forever. Ang mga empleyado, they will always be there. Okay, so I sympathize sa mga empleyado. So what does this mean? Baka mas dumami pa ang puting ahas ni Maharlika, yung ganyang ginawa ng palasyo. Bakit itong mga empleyado ng palasyo palaging mag-report kay Maharlika? At paano na-establish ni Maharlika ang ganong loyalty? Na halos lahat na lang ng galaw sa Malacanang, kahit magbiyahe sila abroad, nalalaman ni Maharlika at naipapasa niya sa atin. Nalalaman natin ang mga kalukuhang ginagawa. Kagaya yung kaming mga vlogger, patahimikin daw kami. Nabanggit nga yung pangalan ko ni Maharlika na isa ako sa 7 na napangalanan na patahimikin. It's either offeran ng pera, posisyon, takutin, or itumba, igurgur. Ayun. So nalalaman natin lahat yun dahil sa mga puting ahas. Kaya salamat sa puting ahas. Sandali, dark chocolate muna tayo. So, bakit itong mga puting ahas tinatayan nila ang kanilang trabaho, karir, pamilya? Bakit sila report kay Maharlika? Pag nalaman ng palasyo na sila yun, ay sigurado sisanti sila. Baka mamaya magurgur pa sila. Isa lang nakita kong rason. It's for the love of God, country, and people. May malasakit itong mga puting ahas ni Maharlika. Nakita nila there is something in Maharlika na they believe in. Yung kausa, yung advocacy, yung pinaglalaban ni Maharlika, nakikita nila na para sa kabutihan ng bayan. Kaya they keep on reporting. Ito namang si Maharlika, siya ng ating boses. At salamat at may isang Maharlika na tumayo para sa bayan. At ako, bilang vlogger, kahit delikado rin ang kalagayan ko, so what? Kung kinaya nga ni Maharlika ang threat, danger, bakit ako hindi? Kaya ako, sinusuportahan ko na rin itong mga advocacy ni Maharlika na pag-expose sa mga maling ginagawa. Ganun lang. Para malaman ng taong bayan. So, salamat sa mga puting ahas at sana dadami pa ang katulad ninyo. Marami. So, ano nang palasyo ngayon? Lungga ng mga puting ahas. Madadami pa yan itong ginawa nilang ito. It's a big mistake. Yung ginawa yung inatsapera ang mga empleyado. First time, Malacanang tradition. Napakasaya kayo, di ba? Ako, nakakapanood lang ako ng pelikula, ganyan sa US, pelikula nila. Christmas tree lighting ceremony. Ang sarap panoorin, di ba? Countdown. Tapos hindi sila pa na. Anyway, yun na sa mga empleyado. Ano naman ang nakikita ko dito sa palasyo, yung leadership, especially the First Lady. Naawan ako sa kanya kasi naprapraning yung nagpapanik dahil lahat na lang ng ginagawa nila nalalaman ni Maharlika. So, how will they stop this puting ahas from reporting kung ano ang mga nangyayari kay Maharlika? Di ba? So, mahirap po yan. Kawawa.
lahat na lang pinagdududahan. So, maalala ko, nangyari yan sa CPP, NP-NDF noong mga 1980s. Ang leadership ng CPP-NP, alam nila na maraming informers ng military, mga deep penetration agents. So, sino sa mga NPA o sino sa mga masa nila ang mga informers? Di nila alam eh. Nako, ang ginawa nila, nakakarimarim yung tinatawag na Operation Zumbis or Operation Ahus. Halos lahat na lang na pinagdudahan, ginurgur, nilibing ng hanggang tuhod. At daming kalas na buhay ng Pilipino nang dahil sa duda na mga puting ahas yung mga NPA na kasama doon. Na sa katunayan, kaunti man lang yung mga agents, yung mga informers na nailagay ng AFP during that time. Nalalaman lahat ng AFP kung ano ang galaw ng CPP o NP-NDF. Kakaunti, hindi sila marami. Kaya lang, gusto ni Joe Maciso noon na linisan yung ranks ng CPP, NP-NDF ng mga informants o agents. Nako, ang daming Pinas lang. Yan po ang isang madilim na kasaysayan itong local communist armed conflict sa ating bansa. Libo-libo. Sa military service ko, ang dami naming hinukay ng mga mass graves. Mga biktima ng Operation Zumbis o Operation Ahus ang aming kinuha. So, nandun pa rin after 20 years. Nandun pa yung mga damit. Mahirap palang ma-decompose ang damit. Na-identify ng mga relatives. Sabi, yan ang damit ng tatay ko nung nawala. Kinuha nila yung bangka, yung buto at inilibing ng maayos. So yung wala nang nag-claim, dinala namin sa simbahan, pinamisahan sa pari at inilibing namin ng maayos. Ganun po ang nangyari yung Operation Zumbis na yan. Dahil pinagdudahan ng mga puting ahas. So ano ang gagawin ng Malacanang? How to get rid of puting ahas ni Marlica? Hindi naman nila pwedeng igurgur lahat. Pwedeng sisantihin. Kaya lang, paano nila sisantihin kung hindi nila ma-assure kung sino-sino yung mga puting ahas? Yun ang malaking problema sa Malacanang. Lalo na sa leadership. So sorry na lang yung mga hindi naka-attend ng Christmas tree lighting ceremony sa palasyo. Anyway, marami pang Christmas na darating. Baka hindi na magtatagal ang mga amo ninyo dyan. O na lang, charged experience na lang. Huwag na po kayong magtampo. Yung mga empleyado na hindi naka-attend ng Christmas tree lighting ceremony. Tanggapin nyo na lang, patawarin nyo na lang sila. Sabi nga, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan kung gaano na nga ba talaga kawalang kredibilidad itong sikuting na ito na mamuno sa bansang Pilipinas dahil sobra-sobra na ang kanilang ginagawa at talagang hindi na nga nila inaaksyonan ang problema ng bansang Pilipinas at sila pa mismo pala ang mga mastermind at mga protektor ng mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Tila ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dahil sinayang lamang nila ang second chance na binigay ng mamamayang Pilipino para sa kanila. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga komento? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.